right. Amen. Good. Let's all stand, please, and turn our Bibles in the book of Proverbs. Let's go to a very familiar passage. Let's start from, we have so many passages that we are going to read tonight. And let's start from Proverbs chapter 22. Proverbs chapter 22. But I promise you, these are all goods. Okay? Proverbs 22 in verse number 6. You with me? All right. Train up a child. Are you there? Okay, nandiyan na kayo, ha? All right. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Okay? Palagi po nating naririnig yan, pero kinakailangan natin pag-usapan yan kasi bagamat naririnig natin, nababasa natin, hindi pa ho natin ginagawa. And I think hindi naman sa intentionally na hindi natin ginagawa. Everybody, ako'y naniniwala na meron tayong desire na turuan ang ating mga anak. We just simply don't know how to do it. So tonight I'm going to break down everything here, no, para magkaroon po tayo ng liwanag tungkol sa bagay nito sa simpleng pamamaraan. Okay? Tonight, I'm going to give you a message para sa mga magulang, commit to train. Para sa mga young people, commit to training. Okay? In other words, you have to submit yourself to training. Submit to learning. Amen? All right, let's bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po. Sa talata namin pong binasa, and I'm expecting, oh God, from this passage, your people will learn and will be willing to submit. Kayo po ang manguna sa amin. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa dito. Mababaybay po namin, mahihimay po namin. At makikita po namin, susumpungan po namin ang aming pangangailangan tungkol sa bagay nito. Please, oh God, make me a blessing. Help me to teach to your people, oh God. Let them learn tonight the importance of training. And help them to commit themselves to train their own people, their own children, and everybody in the family, oh God. At ganun din po yung mga kabataan, magkaroon din po silang desire at i-commit nila ang sarili nila sa training. Sasubmit po nila ang sarili nila sa training. Thank you, oh God. At umaasa po ako na meron po kayong gagawin sa aming kalagitnaan ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Again, to understand the book of Proverbs, you don't need to go to the dictionary to learn it. Just go to chapter 1 of the book of Proverbs, beginning from verse number 1, and you will understand the purpose of Proverbs. Okay? Kuha nyo? Okay? Hindi nyo kinakailangan magpakalayo-layo pa. Hindi nyo kinakailangan kung saan pa kayo pupunta. Just go to the book of Proverbs, chapter 1, beginning from verse number 1 down to verse number 5, and you will learn the purpose of Proverbs. Okay? Sabi ko sa inyo, ito ay prinsipyo ni Solomon, okay? King of Israel. Ang ganda nga po na pagkabinasa niyo po yan. Pagkabinasa niyo yung verse number 1, ipinakilala po dyan kung sino, si Solomon. Okay? The son of David, King of Israel. See? So kaya makikita niyo mga kapatid kung gaano kahalaga yung kanyang position, King of Israel. Son din, anak po din siya ng king. And if you can recall, kung paano siya mga kapatid sa kanyang unang-una, bago po siya nag-reign, bago po siya nag-ari, maaalala niyo mga kapatid, na si Solomon ay tinanong ng Panginoon kung anong kailangan niya, ng gusto niya at ibibigay ng Panginoon.
At isa sa mga kahilingan ni Solomon ay ang wisdom. Wisdom. Alam niyo po ba mga kapatid, maging sa panahon ngayon, wala hong paaralan na nag-o-offer ng course para sa pagiging presidente o pagiging hari. But do you understand na si Solomon ay binigyan siya ng wisdom ng Diyos kung paano siya mag-ari? I don't know if you're getting the point. Kasi walang eskwelahan na magtuturo kung paano maging presidente sa Pilipinas o sa mga bansa at kung paano magiging hari sa ibang mga kingdoms na uso pa po ngayon na kinikilala yung hari. Pero si Solomon, mga kapatid, walang eskwelahan yan. Pero si Solomon, ang hiningi niya sa Panginoon ay bigyan siya ng education. Bigyan siya ng wisdom kung paano siya mag-ahari. And that's something? Now, here is the Proverbs of Solomon para sa pag-aaruga ng mga bata. Okay? Here's what he said. Train up a child in the way he should go. And the first thing that is so important here, somebody must train. Somebody must train. Somebody must be willing to train. Somebody must commit to train. And listen now, kung paano ito magsisimula, kinakailangan puntahan muna natin kung saan mangyayari ang training. Anong klaseng training ground meron po tayo? Now, to make it clear, kapatid, sa bawat isa, dapat nating maunawaan kung ano at saan ang training ground na ito. It's very simple. Just go to the book of Deuteronomy chapter 6. Okay? Will you turn your Bibles to it? Para maunawaan po natin at matandaan nyo para pagka kayo naman nagpaliwanag, madali, magdi-devotion kayo sa umaga para sa inyong family, madali nyo may explain sa family ninyo. Okay? Are you with me now? Deuteronomy chapter 6. Okay? All right. Here's what the Bible says in the book of Deuteronomy chapter 6. Look at verse number 3. Starts from verse number 3. Here, therefore, O Israel, observe to do it, that it may be well with thee, and that you may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. For, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart. Why is that? And thou shalt teach them diligently unto thy... So who is involved here? Kapag sinabi ho, kung dito sa Deuteronomy chapter 6 and verse number 7, na sinasabi rito, and thou shalt teach them, alin yung tuturo? The words, the commandments of God. Okay? Ang sabi ng Biblia, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Okay? So if thou wilt teach them, teach these principles to your children, then who are the teachers? Who are the trainers? Parents. Very clear, mga kapatid. So which do you think, where do you think mag-i-start ang teaching? Sa home. Is that clear? Kapatid, very simple. Gusto kong makumbinsi kayo na ang inaaral natin dito ay salita ng Diyos. No? Hindi po ito haka-haka ni Pastor Hill. Hindi po ito opinion ni Pastor Hill. Gusto kong makumbinsi kayo that this is the Word of God. Remember what the Bible says. All the Scripture is what? Come on, talk to me if you can. Given by? In other words, it is approved by God. Okay? Every time you teach, sabi ng Biblia, it is profitable for doctrine and for, that's it. And for instruction, correction, and instruction. Don't miss that. Okay? So, every time you give an instruction to your children, God has already approved it, and God is in it. All right? You understand how powerful is that? Nakikita nyo kung gaano ka-powerful, kapatid, kapag ka nagbigay ka ng instruction. And not only that, not only that you'll give instruction, mga kapatid, but it also profitable for what? Correction. Okay? You have to correct. These two things, kapatid,
are very important. Ito yung kailangan sa training. Okay? Alin po yun? Correction and instructions. Okay, hindi ka pwede mag-correct. Pagkatapos mo i-correct, wala ka ng instruction. Every time you correct your children, you must give them instructions. Did you hear me? Now, tandaan niyo po, saan nagsisimula ito? Sa bahay. Sino ang trainer? Parents. Are you convinced? Okay? Tandaan po natin, huwag na kakalimutan yung kapatid. Simple yan, pero dapat maitatak natin yan sa ating isipan, sa ating puso. Kung ikay magulang, I am the trainer. Now, if you are the trainer, you must commit yourself to train. Commit to train your kids. Commit to train your young people. Commit to train your children. Okay? Now, as you listen also, kayong mga bata, habang napapakinggan nyo ito, naniniwala ba kayo, young people, na ito'y salita ng Diyos? Ito'y aprobado ng Diyos? At ang Diyos, every time your parents ay nagbibigay sa inyo ng correction at instruction, kasama niya ang Diyos. In other words, kakampi niya ang Diyos. You say, bagamat hindi kumampi sa kanya ang misis niya, kakampi niya ang Diyos. Huwag kayong matakot na wala kayong kakampi, fathers. Once you commit yourself to train your kids, to train your young people, to train your children, don't get scared. Kung hindi man kasama at hindi kayo kakampihan ng misis nyo, at least meron isang powerful na person na kakampi ninyo. Na nagsabing all scriptures that is profitable, this scriptures right here, that is profitable for correction and for instruction. Kakampi mo ang Diyos. Has been approved by God, and God is in it, and God is with you. Remember, every time na sinabi ng Diyos na kasama mo ko, sabi ng Biblia, Lo, I'm with you always, even unto the end of the world. Okay? And He will never leave you. Imagine that as you apply, as you correct your children, as you apply the Word of God to your children, the Lord will never leave you. Magandang kasama ang Diyos. Honestly, kapatid, if you're honest, sa loob ng pamamahay natin, meron kakampi, yung mga suwail nating anak. Yeah. Meron kakampi, yung mga suwail nating anak. Meron mga emotional sa loob ng pamamahay natin, nakakampi ng mga nagkakasala sa loob ng pamamahay natin. Ng mga kinokorek natin sa loob ng pamamahay. So saan po ito nag-i-start, mga kapatid? Sa home. Sa tahanan po natin. Sino ang trainer? Parents. Kapatid, listen now. Maliwanag sinabi ng Biblia, all scripture is given by inspiration. God has already approved it. And God is in it. It is profitable. It is profitable. Profitable yan kung ibibigay mo. Pero kung hindi mo ibibigay yan, walang profit yan. Ang tanong ko ngayon, who will profit? Sino ang makikinabang pagka ibinigay natin yung correction? Sino ang makikinabang pag binigay natin yung instruction? Of course, kung kanino mo, kung sino tinitrain mo. So do you understand, mga kapatid? Kaya dito, kapatid, sa ating binasa, meron po yan, kapatid, na negative din na sinabi ni Solomon. Look at this. Sabi ni Solomon sa Proverbs. So maliwanag po ba? Maliwanag na ang trainer ay, come on, talk back to me if you can. Say it louder. Sino ang trainer? Shout it. All right, parents, saan mangyayari ito, kapatid? Saan magsisimula ang training? Okay, in other words, kapatid, hindi mo na dadalhin sa school at hindi mo asahan ang school na mag-train ng iyong mga anak. It must be done in the home. Listen, kung ang mga bata ay merong magulang, ang training magsisimula sa bahay. Tanong, yung kayang mga bata na nandyan sa ating pamamahay, may magulang kaya sila o meron lang adult sa loob ng tahanan? Talk back to me if you can. Listen, they need, as what the Bible says, our children need parents.
Bakit? Kailangan nila ng trainers. Kailangan na magti-train sa kanila, kailangan mo mag-correct sa kanila, kailangan mo i-instruct sa kanila. See that? So, it must be done in the home. And notice, let's try to study the passage, kapatid. Train up a child. Kailangan. Listen, this is not a suggestion. As you notice, this is not a suggestion. This is the principle of Solomon, the wisest man on earth, the king of Israel. You see, anong nakita niya mga kapatid? Nung nakita niya ang mga tao, boy, I'm telling you, nakita niya mga adults. Yung mga adults, nakita niya kung paano nag-grow na walang training. Ngayon, nagkaroon siya ng mindset na sabi niya, ang mga tao ay kinakailangan magsimula ang training nila sa pagkabata nila. And so, exactly, here's what happened. Let's start the Bible. All right? Are you ready? Train up a child in the way he should go. Now, those praise, that phrase, in the way he should go, speaks of a particular way, a particular direction. Listen, mga kapatid. Bakit? Yung bata, he is going to grow. He will get matured. Here's what the Bible says here. Notice what the Bible says in verse number 6. When he is what? Tatanda ang bata. Hindi siya mananatiling bata, kapatid. Sa madaling sabi, kinakailangang i-train siya kasi tatanda yan. Now imagine, kapatid, ang isang bata na tumatanda na walang direksyon. At kaya wala siyang direksyon, ay walang nagturo sa kanya, walang nag-train sa kanya, walang nag-correct sa kanya, at walang nag-instruct sa kanya. Come on, talk back to me if you can. You see? When he's getting old, tatanda siya. Okay? Now, here is the opposite. If you will not train them, here's the opposite. You turn your Bibles in chapter 29. Okay? Look at verse number 20. Come on, bilisan natin. All right? Are you with me now? All right. 29, verse number 20. Seest thou a man that is... I'm sorry. Verse number 15. Forgive me. Verse number 15. All right? Are you with me? Proverbs 29, verse number 15. Are you with me now? The rod and what? Reproof give wisdom. But a child. Listen, wisdom is the product or what training gives. It is the product of training. Yan ang nakukuha, kapatid, sa training. Ano? Wisdom. There are materials here na ginamit sa training. Ano yon? Rod and reproof. Okay? Now, yun ang nagbibigay ng wisdom. Pero kapatid, sabi ko sa inyo, pag may salitang but, naninegate, mga kapatid, yung first statement. In other words, without it, are you learning English here? Okay, hindi sa pagsasalita, kundi maunawaan natin kung paano ginawa yung grammar, kapatid. Okay? Maganda po ito. Alright? Nanegate ngayon, nawala ngayon, yung previous statement. Bagamat yung rod and reproof gives wisdom, but the word but negates the what? That statement. What is the next statement after the but? A child, that is what? Come on, talk back to me if you can. Look at that. Left to himself, bringing his mother to shame. What brought the son to bring, or what makes the son to bring his mother to shame? Come on. Simple lang. Walang training. Walang training. Very simple. Now listen, wag natin kakalimutan, training is discipline. Yung walang disiplina ng bata, ipapahiya niya yung kanyang nanay.
Kaya may pahiyaya yung kanyang nanay kasi wala siyang training. You see that? Samantalang sinabi sa first statement, rod and reproof gives what? Wisdom. Yan ang kailangan. You see, now bakit kailangan pa yung rod? Bakit in-involve yung rod? Alright, let's go back again to chapter 22. Okay? Chapter 22. I hope naunawaan natin to, mga kapatid. Okay? Foolishness in verse number 15. 22 in verse number 15. All right? Are you following me? All right? 22, verse number 15. Foolishness is bound in the heart of a child. Now listen to me now. What is in the heart of a child? Foolishness. Now, let me ask you a question, parents. Can you see the need of discipline? Can you see the need of training? Can you see the need of a rod? Come on, talk back to me. All right, tingnan nyo. Now, verse number 15, foolishness is bound in the heart of a child. Again, but the what? The rod of correction shall what? Drive it far from him. Okay? That's it. Kaya nga po mga kapatid, tandaan po natin, dapat nating maunawaan kung ano ang dapat gagawin sa loob ng pamamahay natin. Una, sabi ko sa inyo, there must be a willing heart, a willing father, and a willing mother, a willing parent who will commit to train. Who will commit to train their children. Okay? Bakit? Saan manggagaling? Sa bahay pa lang. Sa bahay. Wag nating dadalhin, kapatid, at ipapaubaya natin sa ibang tao na mag-train sa anak natin. Ang first trainer ng mga anak natin, kapatid, ay tayo mga magulang. Hindi ibang tao. Kilala mo ang iyong anak? Yeah. Kaya mga kapatid, kapag mayroong magulang nagsabing, ito ang anak ko, wala akong reklamo dyan. Anak mo yan eh. You go ahead, take care of your own children. Okay? That's it. Anak mo yan. Ikaw nakakilala dyan eh. Alam mo ang kilos niyan. Alam mo ang galaw niyan. Alam mo ang pananalita yan. Now listen, do you understand mga kapatid? If you're honest parents, alam mo kapag nagluluko ang anak mo. Alam mo pagka ang anak mo ay nagsisinungaling. Kaya lang minsan nagmamaang-maangan ho tayo sapagkat naaawa tayo at natatouch yung ating emotion, sinasamaan natin yung ating anak. No wonder kung bakit kinakampihan natin ang ating mga anak kahit na alam natin na nagkamali sila. At ang nakakalungkot mismo, na ang mga magulang mismo ang nagtatago sa mga anak nila pag nagkakasala sila. Why is that? Because of emotion. But listen to me now. Kaya sabi ko sa inyo kanina, dapat mag-commit ka na ikaw ngayon ay magti-train ng iyong anak. Okay? In other words, sa madaling pananalita, sa colloquial pananalita, walang awa na didisiplinahin mo ang iyong anak. Wag na wag kang mag-i-involve sa training emotionally. You must involve in the training intellectually. Wag mong iisipin na iti-train ko ito kasi naaawa ko. No? Iti-train ko ito sapat kailangan niya ito. Alright? Now listen, look at this. There is a particular direction. May particular na direksyon, kapatid, na kung hindi natin tuturuan, kung hindi natin ituturo sa anak natin, kung saan direction siya pupunta, kapatid, pupunta yan sa ibang direction. Now listen to me now. Listen carefully. Ang isang drug addict, hindi siya naging drug addict sapagkat gusto niyang maging drug addict. The first thing na nangyari sa kanya, maging ang lasinggero, mga kapatid. Ang isang lasinggero, bago siya naging lasinggero, hindi niya ginustong maging lasinggero. Ang isang nababad o naging addict sa isang bisyo, hindi siya naging addict sa bisyo sapagkat gusto niyang magbisyo. No,
the unang-unang dahilan, kapatid, listen now, don't you miss this. Kaya siya napunta sa addiction ng drugs, ng alak, ng tobacco, at anumang klaseng addiction, kapatid. It is because he went out and stepped out from the home empty. That's the main point. Empty. What does it mean? Walang training. Wala tayong inalagay. That's why everybody must understand. Parents, you should understand and keep this in your mind that our homes must be the filling station of our young people. Fill them with wisdom. Punuin natin, kargahan natin ng wisdom. Huwag niyong paintulutan na bumiyahe sila na hindi full tank. Kinakailangan kargado sila or else kakargahan sila sa labas. Kaya nagkakaroon tayo ng problema kasi pinahintulutan natin na umalis ang ating mga anak na empty. Tandaan natin, may assignment tayo sa Diyos. Ang tahanan natin ay must be a filling station. Dapat mapuno yan, dapat dyan pa lamang sa tahanan natin, punong-puno na ng prinsipyo yan. Dapat sa tahanan pa lamang natin, kapatid, alam nila kung, listen, imagine, kaya na puno ng alak yung kanyang tiyan, kapatid, kasi wala tayong inilagay sa kanyang mind. Kung pinuno natin yung kanilang isipan, kung anong meron ang alak, anong meron ang drugs, anong meron ang... Listen, hindi papayag na mapunuan ang sanglibutan. No, this is very particular, kapatid. Train up a child in the way he should go. If you will not train them in the way he should go, they will go somewhere. Is that clear? Kapatid, kaya nagkakaroon ng problema tayo, mga kapatid. Nakikita natin, nagkakaroon ng problema ang mga anak natin kasi napupunta sila sa hindi dapat nilang puntahan kasi wala tayong kinarga sa kanilang isipan kung saan sila pupunta. That's the point. Nakalimutan na natin ang tahanan natin is the best training ground for our kids. Napakarami tayong dapat ituro. Napakarami. Alam niyo, habang binabaybay ko, habang nakikinig ako kanina sa testimonies ng mga young people, habang, alam mo kapag ka-teacher ka, kinakailangan alam mo kung ano yung reception, kung paano nire-receive ng mga listeners mo, yung tinuturo mo. Ano ang kanilang response doon sa itinuturo mo. You can sense it. You can see it, You can see it. And brethren, naniniwala naman ako, sabi ko nga, no rush for excellence. Walang ganon. You cannot rush excellence. Okay? It depends or nakadepende yan sa training paano mo sila tinitrain. But what I'm trying to tell you, mga kapatid, is this. Huwag nating pahihintulutan. Young people, makinig kayo ng mabuti. Sawayin nyo nga siya. Huwag sila maglalaro. Okay? Yan ang sinasabi ko. Alright? Dapat matuto sila na pagdating sa simbahan, time to listen. It doesn't matter kung ilang taon na kayo. Okay? Huwag niyong gawing laruan or playing ground, playpen ang simbahan. Okay? Gawin ninyo, kaya sinasabi ko sa sino man nagdadala rito ng mga bata pa, ng mga young people, sanggat maaari. Huwag kayong maging komportable na pauupuin niyo sila sama-sama, pagitnaan ninyo. If you're serious sa pag-iimbita sa kanila, that's a part of training. Sinasabi ko ngayon. Maraming mga ganyan, kapatid. Kaya makikita natin, habang tumatagal sila sa simbahan na hindi sila naturuan ng proper behavior pagdating sa simbahan, lalaki sila, tatagal sa simbahan, mga kapatid, na wala pa rin natutunan. So you understand that? So, listen, let's go back to the Bible. See? So there is a particular direction
Ano yung particular, kapatid? Sabi ko sa inyo, habang tinitignan ko, habang tinuturuan ko yung mga young people, habang meron akong inilalagay sa kanilang isipan, kapatid, nakikita ko kung saan sila patutungo. You know what? Ang problema, tandaan niyo yung sinabi ko kanina sa Sunday School, words are eternal. Words are eternal. Kung maibibigay niyo ng tama yung salita ng Diyos, so sinasabi ng Biblia here, nakakampi natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, na makikinabang ang mga bata. Pag maibibigay natin ito ng tamang pagkatin, naniniwala ako na may resulta ito sa buhay ng mga bata. You see, you have to check it. You have to check what you expect. Okay? What are you expecting when you teach? What are you expecting when you train? You see, your young people. Anong aasahan mo? All right? Now, let's be particular here. Sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. Bakit? Because when he is old, you see, lahat na nakaupo ngayon, ng mga bata ngayon nandito mga kapatid, makikita natin, hindi sila mananatiling bata. Pero ang pinakamaganda, bata pa sila, may alam na silang pupuntahan at hindi lamang yung pupuntahan at meron na rin silang alam na hindi nila dapat puntahan. You see, kailangan marinig ito sa atin ng ating mga anak. Kinakailangan makita, malaman nila sapagkat bata pa ho yung mga yan. Alam niyo bang mga kapatid, meron akong kinausap. Nakausap, matanda na siya. Nakausap ko, sabi ko, bakit mo ginawa yan? Kasi hindi naman ho sinabi sa akin na huwag kong gawin eh. Matanda na yan. Ang inaasahan ko, alam niyang hindi niya dapat gawin kasi in the first place, yun ay illegal. You see, parang driving without license is illegal. You see, pero pagka nahuli ka, na kinuha yung lisensya mo, may lisensya ka, kinuha nga lang nila. Ibang kaso yun. So that's not driving without license. Pag tinasa ang lisensya mo, nasa inyo. Oh. Alright? Pag pinilit nila, nasaan ba talaga? Nasa t-shirt ko. Alright, anyways. Now, here's the thing, kapatid. Ito, importante po itong kapatid. Kinakailangan maturuan natin sila ng tamang direction. Sabi ko sa inyo, kaya sila naglalasing kasi merong emptiness. Huwag nating pahihintulutan, kapatid, ng ating mga anak aalis ng bahay na empty. Why? Because the devil is wise. The devil is out there. Naghihintay lamang huyan, mga kapatid. Naalala nyo na yung napossess, mga kapatid, na wala yung demons, pagkatapos wala yung demons, and then nakita uli ng demons na empty siya, binalikan siya. So you understand that? That's a danger of emptiness. All right? Now, why is our young people, most of them, or hindi man, no, most, talagang, bakit empty? Bakit empty, mga kapatid? Una, wala tayong nilalagay na binibigay sa kanilang instruction. It is so important, kapatid. Remember what the Bible says here. Okay? In chapter 29, verse number 15, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself, bring it his mother to shame. What does it mean? Yung bata na walang instruction, kapatid, it means empty. Alam niyo na kung saan patutungo? Sa kahihiyan. Alright? Now, listen. It's so important na yung mga bata pa lamang ho sila, matuto na ho sila ng plano sa buhay. How about it? How about pagkagising sa umaga, simple instruction. Now, listen, sabi ko sa inyo, yung bahay natin dapat filling station yun. Sa simula pa lamang, una, ano yung instruction na ibibigay po natin? Gawin po muna yung domestic instruction. Ano yun? Pambahay. Now, honestly, kapatid, ilan sa mga young people dito at mga bata dito, mga kapatid, na may alam na sila ang trabahong pambahay? Alam na ba nilang humawak ng walis? Alam ba nila, in the first place, na may walis sa bahay? Okay? Alam ba nila kung saan nakalagay yung walis?
Alam ba nila na yung sabon na panghugas sa plato ay hindi pwedeng panghilamos? Lalong-lalo na yung tubig sa bawl ay hindi pwedeng gamitin panghilamos. Something funny, kapatid. Pero alam po ba natin, mga kapatid, na may mga batang umiinom pa ng sabon na galing dun sa dispenser natin sa hugasan. Now, why is that? Nagpapahayag lamang huya na kinakailangan turuan yung mga bata. Now, alin sa mga domestic doon sa bahay natin na kinakailangan ituro muna natin? Very simple, kapatid. Okay? Now, listen, marunong ba sila magwalis? Marunong ba sila magtiklop na kailang hinigaan? Alam ba nila na kinakailangan tiklopin nila? Pagkatapos nila magtiklop, what is next? Okay, kapatid, hindi yan automatic na malalaman nila. Somebody must teach. Somebody must train. Tatanungin mo pa nga eh. Yan doon sa tatanungin mo, naghilamos ka na ba? Hindi pa. Magtataka pa yan. Maghihilamos pala. So you understand that? Magtataka ka pa yan. Magtatanong pa yan. Bakit ka na kailangan mag-toothbrush? You see? Now, you understand? Mga techniques sa pag-toothbrush, kinakailangan ituro pa. Now, very simple, but listen to me now. It starts from the home because it starts from a child. Kinakailangan magsimula sa bahay, kaya dapat magsimula sa bahay sapagkat nagsisimula ho yan sa bata pa. Now listen to me now. Mas maganda hong maturuan nyo na ang mga bata kaysa i-manipulate nyo siya pag matanda na. Ano yung mga manipulation dyan na involved? Hindi kita bibigyan ng baon, hindi kita ibibili ng damit kung hindi ka gagawa ng ganito. Why do you need to do that? Bakit ho nangyayari pa ho yan? Bakit may takutan pa? Bakit may kinakailangan pa magsalita ng hindi maganda para yung bata ay gagawin niya ang tama? You know what? Sapagkat na-miss na natin yung time na ang bata ay dapat matuto sa tamang gulang. Now, do you understand, mga kapatid, na kapag ka ang bata naturuan natin sa tamang edad nila, mga kapatid, excited sila. Yung mga bata, kapatid, mga bata, turuan mo silang magwalis. Nag-aagawan pa ng walis yan. Bakit? Sapagkat nandun sila sa panahon na dapat mo silang turuan. Ngayon, kapatid, mabilis sila pag alam nila kung saan mahahanap yung walis. Mabilis sila, mag-uunahan sila kung saan nakatago yung walis. Subukan mo yung matanda. Pagka medyo matanda na, utusan mo, itatago yung walis. So, listen, ilan sa mga anak natin ang marunong ng magsalang ng labahin sa washing machine? Nakakita na kayo ng mga bata, mga kapatid, na pagkadampot nila ng labahan, bultuhan yan, bultuhan. 2 hakot lang yan, hulog na sa washing machine. Kaya ano nangyayari ngayon? Hindi gaanong nalilinisan yung damit, at ang isa pa, nakakargahan masyado na hindi tama yung washing machine. So sa halip na makapagtrabaho at makatulong sa mga magulang, nakakasira pa at nakakadagdag pa ng budget, ng gastusan sa loob ng pamamahay natin. Bakit niyan? Walang nagturo sa kanya kung paano gagawin. Alam niyo ba yon? Na kinakailangan salansalin mo pa yan sa loob. Dapat even yung weight. See? It should be, namangha kayo. Na kinakailangan, pagdating sa, nag-round na siya at piniga, kung gat maaari, pisilin mo uli, stop mo, iwagwag mo uli. Kasi, bakit? Para mas madali ho siyang malaban uli. Kasi pagka pilipit na yon, parang pilipit na, kukusutin mo pa ng ganun, mahirap. So that's the mindset. Pero pagka hinihiwalay mo uli, mga kapatid, mas madaling malaban. Mas malinis. Okay, that's for free. Alright? But listen to me now. Domestic pa lamang yan.
So you understand, anong ginagawa natin mga kapatid? Anong nilalagay natin sa mind ng mga bata? You cannot waste your time. Sapagkat ang problema ngayon mga kapatid, hindi nasusunod yung tinatawag na 80-20. In other words, if you will work for 20% of your work, you'll get 80% result. Kaya mga kapatid, makikita nyo ngayon, yung productivity ng mga bata, ang tatanda na wala pa ring alam, wala pa ring result. Hindi mo pa maaasahan, wala ka pang pakikinabangin sa kanila. So at the age of 30, makikita mo kapatid, sinusuportahan mo pa rin, umaasa pa rin sa iyo. You know what? It's so sad kapatid. Because the problem is, when they were young, nung bata pa sila, nanatili silang empty. Nung bata pa sila, nasanay silang mag-waste ng kanilang time. And yet, ang mangyayari sa atin ngayon, marami tayo ngayon na sinasabi natin sa mga bata, iba talaga ang tubo ng mga bata. No, iba mo pinatubo. Iba yung pagpatubo mo. Nasa iyo kapatid, nakasalalay ang pagkaalam ng bata, para matuto ang bata, lahat yan ay nakadepend sa inyo. Yung learning ng bata depends on your teaching. See? Now, listen, how about this? How about putting a plan? Sa parents muna tayo magsimula. Alright? Now, did you set a plan for your kids? Now, ang concern ko ngayon mga kapatid, ay yung lalabas ang mga bata na empty. Okay? Set up straight, bata. Set up straight. Okay. Alright. Now, kita nyo, dyan pa lamang sa mga ganyan, kinakailangan matuto na sila. Okay? Lalong-lalo na sa mga adult, set up straight. Nakapalda kayo, pero nakabukaka kayo. See? Adults pa naman. But anyways, here's the thing, kapatid. Okay? Now, did you set a plan? Ang kinakailangan sa magulang, mag-set ka ng plano. Okay? Now, pag nag-set ka ngayon ng plano, ano ang unang dapat kong ituturo sa anak ko? Back to basic muna tayo. Okay? Anong ituturo ko sa bata ko? Domestic muna. Ano sa mga domestic ang dapat niyang matutunan? Saan siya mag-i-start? Mag-start siya kung saan siya palagi. Ano yung madalas na puntahan ng anak mo? Of course, kwarto niya. Turuan mo na maging maayos ang kwarto niya. Alright? Alam mo kung saan nakalagay yung mga school gamit mo sa school? Alam mo kung saan ilalagay? Paano ilalagay? Listen to me now. Teach your children kung alin ang time waster. Alin yung madalas na kumukuha ng oras at nagwi-waste ng time ng bata. Listen, alam niyo kung ano yung mga kapatid? Disorganization. Pagka hindi organized ang bata, tandaan niyo po yan, madalas siyang kumuha. Hahanapin niya pa, yung notebook ko, mami, nawawala yung anak niya. Gamit niya yun. Sino bang pumapasok sa school? Ay di siya, bakit sa'yo tinatanong? Alam niyo kung bakit? Yung bata, hindi niya naturuan ang bata kung paano i-organize ang gamit niya. See that? Are you with me? Yan ang problema. See, yung notebook, kailangan ko pa naman dala. Alam mo kung saan niya naiwan? Sa CR. So you understand the saying? Turuan yung i-organize. Anak, dito mo lahat ilalagay yung mga notebooks mo, yung mga pages mo. Ngayon, anong gagawin mo? Bukas, ano ang subject mo? Okay? Turuan nyo na matuto siya mag-file. Alright?
Dito yung unang subject mo, pangalawa, pangatlo. So alam mo ngayon sunod-sunod. Pag nilagay mo yun sa bag mo, alam mo kung paano mo dudukutin. Yung mga magulang hindi na marunong magtiyaga kasi kayo i-scroll nyo rin. Hindi yung nandun ka, scroll ka ng scroll. Pag inutusan yung anak, anak, bilhin mo nga ito. O, alalayan mo nga yung anak mo. Baka ma-disgrasya dyan pagka malaki na yan, bahala na siya dyan. You see, sabi ko sa inyo, kung ang kayamanan nyo ay dahil lang sa dami ng pera, pero wala kang kayamanan sa oras, walang kwenta yung pera. Bakit? Alam niyo kung bakit? Wala na kayong panahon sa anak ninyo eh. May pera kayo, pero wala kayong panahon sa anak ninyo. So sad. Now listen to me now. Turuan nyo na mag-arrange. Very simple. Turuan nyo. Alright, ito ngayon ang dapat mong gawin. Ito sa school, ito yung bag. Anong ilalagay at paano mo ilalagay sa bag mo yan. Alright? Hanggang sa maging routine niya na po yan. Lagi niya nang ginagawa. Train up a child in a very particular direction. Because he will not depart from it. See that? And then, next, doon pa lamang yan sa gamit niya, kapatid. Paano yung damit niya? Naturuan na ba natin yung anak natin kung paano magtiklop ng damit? O paano magtiklop ng kumot na pinaikot-ikot lamang sa braso? And then maya-maya, mga kapatid, papantayin na lang yung ibabaw at tatakpan ng unan. All right. Parents, are you planning? Are you following me? Parents, okay. Now listen to me now. Make a list. Make a plan. Sinusulat po yan, kapatid. Wag niyo sabihin, grabe na yan, pastor, masyadong na yan, kakain ng oras yan. Mas kakainin ka ng oras pagka lumabas yung bata mo na walang alam at madidisgrasya sa labas. Tandaan nyo, mas magandang magsimula ang organization ng buhay niya sa loob ng bahay ninyo. See? Now listen. Kung kailan papasok, saka kayong magkukumahog na paplansahin yung uniforme ng anak ninyo. Bakit? Yung anak ninyo, hindi nyo naturuan kung paano mamalansya. So you understand? Ako po yung nagpapadry clean ako ng mga ganito. But you know what? Bago ko yan isuot, i-check ko muna yan. Gusto ko lapat ito. Paplansyahin ko uli yan. See that? Now, listen. Bago ka mamuhay na isang disenteng pamumuhay, kinakailangan maging willing ka na mag-sacrifice. And you must put time in it. Listen, napakaganda ho na sinasabi rito, mga kapatid. Sa ating binabasa, mawawala, listen, kung gusto mong maging maayos ang iyong anak at mawala ang perwisyo sa iyo, turuan mo. That's one of the principles of Solomon. You see? Now listen to me now. After that, anong susunod mo? Ano yung concern? Kinabukasan. Think about it. Okay? Ano yung concern? Alam mo kailangan niya kinabukasan, papasok siya. So anong mga concern sa pagpasok niya? Uniforme. Tanong, naturuan mo na ba siya magtiklop ng kanyang damit? Naturuan mo na ba siya mamalansya ng kanyang damit? Naturuan mo na ba siya kung paano ihahang yung kanyang damit? Paano ipiprepare yung kanyang damit? Naturuan mo na ba siya kung paano linisin yung sapatos bago ilagay doon sa sapatusan? Bakit? Gagamitin niya naman yon. You see, hindi yung pagdating ng bahay, mga kapatid, sisipain na lang yung takong niya at iitsa na lamang dyan. Tapos ikaw namang konsentidor ang nanay, pulot ng pulot. Tapos habang pinupulot mo, mura ka ng mura. See that?
Kaya hanggang ngayon, yung mga kabataan, mga kapatid, ang lalaki na nila, pag nagtanggal ng underwear nila, parang akala mo magtitinda ng pilipit. Hindi man lang winagwag at tiniklop. Kahit na ho, labahin yan, dapat tiklupin pa rin na maayos yan. You know what? An organized person is always away from pressure and anything na nagbibigay ng sore eyes sa buhay mo. Yeah. Maraming eyesore tayo sa buhay natin sa bahay na pag-uwi. You see, minsan nagkalat yung mga labahan dyan, nagkalat yung tsinelas, nagkalat yung sapatos, nandito yung kanan, nandoon yung kaliwa. Sino may gawa niyan? Mga anak natin na disorganized. I hope you understand what I'm saying right now. See? Now, sino ang namumroblema? Hindi yung bata na disorganized. Ang namumroblema, yung mga magulang. Kasi alam niyo yung organization. Ang problema lamang, hindi natin maituro sa ating mga anak. So, alin yung involved doon? Mag-shine. Akalain mo papasok sa school, kapatid? Ha? Ang ganda-ganda ng uniforme. Tignan mo yung sapatos. Parang nanggaling, kapatid, sa howling. Kala mo nag-howl. So, you understand, ang umaga nyo magiging stressful. Umaga pa lamang, first hour in the morning, stress na kayo. Bakit? Dahilan sa disorganization. Unorganized na mga nakikita natin sa loob ng bahay. See? Pagising mo sa umaga, ano makikita mo sa hugasan? Ipis. Bakit? Siya ang pinaghuhugas natin ng plato. At least, sabi nyo, peace. See that? Bakit? Isa lamang tagahugas sa loob ng bahay. Sino? Yung konsentidorang nanay. Hindi tinuruan. Sabi niya, ang liit pa niyan eh. Baka makabasag yan. Hayaan mo siya makabasag. Pero susunod, hindi na makabasag. Kasi pag nakabasag pa yan, mababasag ang daliri niyan. So you understand what I'm saying, kapatid? Now listen, this is very simple. Alright? Now, kailangan, listen, are you following me? Kapatid, I'm telling you, simpleng bagay ito sinuturo ko sa inyo mga kapatid. Pero ito'y magtatanggal. What I'm trying to tell you right now is, you are making your home a filling station. Okay? Why is that? Because you don't want to get out, to step out. You don't want your children to step out empty. Okay? Mag-aalis yan sa tahanan natin na full tank. Sabi ko sa inyo, hindi siya nakainom ng alak, hindi siya ginustong uminom ng alak, pero kaya siya uminom ng alak sapagkat umalis siya ng empty. I hope you get that. Okay? Now listen, after that, sa school pa lamang yan. Alright? So, what else na pwede niyo pang matutunan sa domestic mga kapatid? Okay? Tigil muna tayo dun sa trabaho na yan. Manners. Sabi ko kanina umaga, sino sa mga bata na pagising niyo, nakangiti kayo? I like yung sinasabi ni Maki sa akin na pagkagising, binabantayan nila si Elchi, na pagkagising ay tinitrain nila na dapat nakangiti. See? Kasi mahirap nga naman yung mga kapatid. Pag nasanay siya, nakasimangot. May mga bata ganun eh. Pagkagising, iyak na kaagad. Wala namang ginagawa. Pakiramdam niya, inaapi na siya. Pakiramdam niya, you understand? Parang, there are so many young people today na ganyan ang kinalakihan ninyo. Na pagkagising ninyo, para kayong argabyado. Para kayong nadihado. Para kayong inapi. Naghahanap kayo ng isang bagay na wala naman kayong itinanim. Gusto yung kumain na wala naman kayong niluto. Gusto yung kumain na masarap na wala naman kayong binili. Pero ang magulang nyo na naghanda ng pagkain nyo sa plato, pero wala pa rin ngiti sa bibig ninyo, sa mukha ninyo. Wala pa rin saya. So anong dapat nating ituro mga kapatid sa mga bata?
Oh, say good morning. Good morning. Na may ngiti, smile. Smile. See? Na listen, lahat ng bagay na yan, mga kapatid, ay tinuturo. Alalahanin natin na ngayon nakalakihan natin ang manners na hindi tama. You see? Na ituro natin. Alright, pagkagising mo, ganito anong dapat mong gawin? Ganito gagawin mo. Say hello. Good morning, Dad. Good morning, Mom. I'm glad na nakita ko kayo ngayong umaga. See? You understand? Bakit? Minsan kasi mga kapatid, makinig tayong mabuti, tayo mga trainers na hindi sa atin makita yan. Pagkagising ng lalaki, hawak ang cellphone, dala-dala sa CR, nakapaghilo na sa malayo, pero hindi pa nakapaghilo, so kasama niya sa bahay. Same thing with the wives. Yeah! Come on, talk back to me if you can. Same thing with the wives. Ang dami niyo nang nahiluhan, ang dami niya habang naguhugas, nakaipit yung phone. Yeah. Ang layo-layo ng kausap mo, nakakausap mo na yung malayo, pero yung kasama mo sa bahay, hindi mo pa nakakausap. And yet, we are expecting much from our children who never heard something from us. Never heard any instruction from us. At ang nakakalungkot pa nito, mga kapatid, kung nakausap mo na yung aso mo, pero hindi po nakakausap yung misis mo. Nakahalikan niya na yung aso niya. Pero yung misis niya, hindi man lang sabing, good morning, Mom. Wala. Hindi nakikita sa atin. Listen, dapat makita nila sa atin yan. Dapat nakita, naririnig nila na si Daddy nagsasabing, good morning, Mom. Si Mommy nagsasabing, good morning, Dad. Para yung anak natin, may makita sila at naririnig sila, ay, nag-good morningan pala dito. You see? Now, do you understand? Para pag may dumating man kayong bisita, malalaman nila na dito sa tahanan ko may gobyerno rito. At ang governor dito, hindi si Mrs. Ako. Walang nakaimik. Walang nakaimik. Naalala ko kagabi. Let me burn them out. Recorded yan. Recorded yan. Naka-video to kagabi. Sabi ko sa May 1, lahat ng mga Azure Security, ngayon i-open ko na sa ibang mga lalaki rito, ng mga tatay at sino man gusto sumama sa mga lalaki. Pupunta tayo doon sa ranch para ayusin natin yung tabi ng bago nating nabili, pagagandahin na natin. Tatanggalin na natin yung bakod, ililipat natin. In other words, sapagkat Labor Day yon, magli-labor tayo doon. Okay? Sabi ko, pero alam ko may mga nanay nagsasabing, nakakalimutan na kami ni Pastor. Yeah. Pero sabi ko, tinanong ko ngayon yung mga tatay, okay, kayo mga married, sino sa inyo ang gusto nyo isama ang mga misis nyo? Sama na lang natin. O sino gusto? Taas ang kamay. Ni daliri, walang nagtaas. So you understand what I'm saying? Walang may gusto na isama ang kamay. Now listen to me now. Alam niyo ba mga kapatid, ang magpapasaya sa samahan ng mag-asawa, kung anong ginagawa mo sa loob ng tahanan ninyo? Pagka masaya kayo sa inyong tahanan, hindi mo magugustuhin na iwanan ang iyong asawa. Si Willie lang ang naringgan ko. Well, you know what? Now listen to me. It's so important, kapatid, na yung mga anak natin may makikita silang pattern. Yeah, tinuturuan natin sila, but, you know, iba yung illustrated.
Iba yung illustrated na nakikita nila na merong talagang gumagawa ng ganito. May nagsasabing, good morning po, good morning. Paglabas nila pupunta, wow, bago kumain, Mom, thank you for preparing my breakfast. Hindi yung kain ng kain, binabagsak pa ang kutsara. Saksakin kita ng tinidor dyan eh. Kalahin mo na, nakita niya, nakuha niya pang ibagsak yung kutsara, yung tinidor, samantalang nandun yung sausage, nandun yung sunny side up, nandun yung ham. You see? Nakalimutan mo na sa sobrang sarap ng pagkain, nakalimutan mo na mag-pray. Sasabihin mo, anyway, healthy naman. Pwede nang hindi pag-pray. So do you understand? Manners is so important. Why is that? Sapat yung manners niya sa loob ng tahanan, ilalabas niya yon. Ilalabas niya yon. Dadalhin niya sa school. There's a saying, so goes the home, so goes the school. So goes the home, so goes wherever you go. Did you get that? Anumang nangyayari sa loob ng tahanan nyo, yan din ang mangyayari sa labas. Manners. Manners. So important. Okay? It is so important. Now, these are the things, kapatid. Now, make a plan. Ano yung sunod-sunod? Kapatid, you understand, lahat na nangyayari dito sa ating simbahan, kapatid, nasa plano ko yan. Sabi ko nga, tinuturo ko sa mga preachers, dapat meron tayong preaching program. Sunod-sunod, anong dapat mong gawin? Anong gusto mo, anong inaasahan mo sa mga tao? Let me ask you a question, mga magulang, anong inaasahan nyo sa anak ninyo paglaki? Wala tayong ibang nasa isip kundi paaralin sa labas. Yun ang inaasahan natin na isang araw magtatrabaho na sila. Pero ini-expect mo ba na sila magiging matino sa trabaho nila? And sometimes hindi natin inaasahan, magkakaroon na tayo ng problema. Nag-aaral pa lamang, may problema na tayo. Bakit? Nakaligtaan natin na sa bahay pala, doon nagsisimula ang training. You see the importance of training, kapatid? Manners. Manners. Kung paano sila magsasalita, dapat matuto na sila ng choice of words. I don't know about you, pero yung iba sa inyo, nakaranas pa kayo ng mga magulang na pagka nakakarinig sa inyo ng hindi maganda, nung bata pa kayo, tinatapik ang bibig ninyo. Ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Ha? Tatapik, pipitikin pa yung labi ninyo. Ngayon, iba na. Yung mga magulang, pinagalitan yung bata. Gano'n yung bata. O, sige na. Sorry na. Buisit na magulang to. Ang tawag nyo doon ay human rights. Where is the right of human? Nawala na. Nawala na yung right ng human. Bakit? Nawala na yung karakter eh. Pag nawala, kapatid, ang karakter ng isang tao, dahilan sa ayaw nating masaktan emotionally, ayaw nating mapalayo sa ating kapatid, tinatanggal natin yung karakter, nawala na ng rights yung human. Anong matitira sa kanya, kapatid? Wala na yung manners ng isang human. Anong matitira? All right, you go to the book of Proverbs. Anong matitira? Foolishness. Why? Because foolishness is what? Bound. It is already there before you teach them character, before you teach them the right behavior and manners. Foolishness is bound in the heart of a child. Kaya nga, if they were left without discipline, anong matitira sa kanila? Shame. See? Sana makita po natin kung gaano kahalaga ito, mga kapatid. Let our homes be the filling station. Bago sila lumabas, huwag natin papahintulutan na empty. Watch it. Watch it. Yung manners pala mo sa loob ng tahanan, listen, paano tayong mga magulang respetuhin ang ating mga anak?
Mapapansin niyo po yung mga kapatid, simple po ang maraan. Okay? Pag merong magandang dumating na bagay sa loob ng tahanan natin, pag nakipag-agawan sa atin ang ating mga anak, bagsak sila sa manner. Sapagkat dapat ang unang-unang tatanggap ng pinakamaganda ay yung magulang at ang magulang ang magdidistribute sa bata. Another one. Pag mayroong mga masasarap na hinain sa table, pag nauna at inunahan kayo ng inyong mga anak, tandaan nyo yan, kulang sa manner yan. Now listen to me now. Kayong mag-asawa, dapat maipakita nyo sa inyong mga anak. For example, ang lalaki, kukunin mo yung pinakamasarap na nandoon sa kinakain nyo, ibibigay mo sa asawa mo. Pinapakita mo sa iyong anak kung gaano kahalaga yung iyong asawa sa inyo. Now, kung ginagawa mo yun sa iyong asawa, nakikita ngayon ng iyong anak, ganun ko re-respetuhin ang aking mommy. So you understand? Minsan mga kapatid, nakikipag-unahan. Kung sino pa yung una, akin yan, akin yan. Lahat ng masasarap nasa kanya. Akala mo talaga siyang bumili. Pero pagpapakita po yan ng kawalan ng manners. You see, teach your kids na kinakailangan uunahin nila yung iba. Alam mo ba, kukuha yan ng lahat ng iniisip nilang masarap kahit hindi nila kayang ubusin kainin. Pag may natira, yun ang para kay mommy. Woo! There's a lot of things, kapatid, na dapat pa natin matutunan. Dapat ito. Young people, are you listening? Watch it. See? Iiyak-iyak pa kayo pag hindi nyo nakuha yung masarap. Kaya kayo umiiyak-iyak pag hindi nyo nakuha ang masarap kasi may iniisip kayo na you deserve it. You deserve to be the first. No. If you know the proper behavior, you must wait. Matuto kayong maghintay. Kung anong ibibigay sa inyo ng inyong magulang, yun ang kakainin ninyo. Pero ngayon, kapatid, binigyan mo na sila, hindi pa kakainin. Bakit? Ang gusto, Coke. Cola-Cola. Yun ang mga gusto. Ang gusto, yung mga, contribution sa kanyang kamatayan. Tapos, pagka nagkasakit, sino ang magdadala sa ospital? Sino ang gagastos? Magulang uli. Kapatid, turuan na po natin sila ng manners para makatipid tayo sa hospital. So you understand? Are you getting the point? All right. Tatapusin ko muna ito dito, mga kapatid. I have many things dito na nailista ko, mga kapatid, about planning. Okay? Now, listen, kinakailangan parents, give them the details. You make a plan and detail the plan. Did you get that? Ibigay niyo yung plano na nakadetalye, mga kapatid. Tandaan niyo, we're raising kids. Nagpapalaki po tayo ng bata. At in a very particular way, kung saan po natin sila ituturo. Kung saan po ang direction natin sila dadalhin. Because once you fail that, they will go to another direction. And a direction na iniisip nila na mas madali sa kanila. Hindi sila pupunta sa mahirap. Pipili sila ng isang direction. You see? Now, you have to choose your planning method. Okay? Paano mo paplanuhin yun? You understand, sabi lang, ang hirap naman ito kay Pastor ito. Parang mga komplikado. You see, kaya hindi tayo gumagawa ng plano kasi ayaw natin ng hirap mismo. Kapatid, walang maayos at walang success na hindi pinaghirapan. Tandaan niyo po yan. Okay? Now, marami pa tayong dapat pag-usapan. What is that after that? Consider alternatives. Alright? Marami pang dapat nating ibigay sa detalye. But listen to me now. Kita nyo kung paano i-organize. Turuan nyo mag-organize. Kasi yun ang nakita kong problema ngayon sa mga bata. Alright? Papasok sila. Ang gusto nilang mag-prepare ng kanilang mga gamit, nanay. Yeah. Gusto nila mag-prepare ng kanilang gamit, ng notebooks nila, o nandiyan na ba yun, mamaya tatawag na yung teacher, wala po rito yung notebook nila. Wala po dito yung kanilang sinusulatan para sa magulang. Diary.
Oh, tatawag. Tapos maya-maya, magagalit yung magulang sa teacher. Para diary lang naiwan, hanap-hanap pa. So you understand that? Kapatid, yung unorganized na buhay, tandaan po nito, unorganized na buhay, napakabagal po sa pag-asenso. Kung meron mang buhay na napakabagal sa pag-asenso, yan yung buhay na unorganized. Ilan sa mga kabataan ngayon, lumaki na kayo, nandiyan na kayo sa kalagayan nyo ngayon. Napunta kayo sa kalsada, lumaki kayo sa kalye. Ba't kayo lumaki sa kalye? Walang magulang na nagturo sa inyo. See? Marami po, ang henerasyon po natin ngayon ay hindi po forgotten generation. But ito yung left out. Ito yung hindi naturuan ng mga henerasyon. So you understand, the purpose of the church is to give you the biblical education. And this is it. Anong sinasabi ng Biblia? Naniniwala po tayo sa isang organized, that our life must be in order because our God is a God of order. Am I clear to you? See? Now listen, parents, consider this. Consider this. Track your progress. If you are a trainer, itatrack mo ngayon yung progress ng training ng bata. Saan siya nagkakaroon? Saan siya nade-develop? Anong klaseng development meron siya? Okay? Na-develop na ba dito sa area na ito, yung bata na ito? Umasenso na ba siya rito? Natuto na ba siya rito sa ganitong klaseng tinuro ko? Nung chinek ko, listen, sabi ko nga sa iyo, check what you expect. Okay? Now, i-check mo kung anong klase, ano yung ginawa niya? Ano na yung organization niya sa loob ng kwarto niya? Marunong na ba siya talaga magtiklop? Marunong na siya mag-organize ng mga notebooks niya? Marunong na siya maglagay ng sapatos niya kung saan dapat ilagay? Marunong na ba siya mag-fold ng medyas niya na ginamit niya? Marunong ba siya mag-fold ng mga labahin kung saan niya dapat ilalagay? So you understand? I hope this is clear. All right, ipagpapatuloy po natin to next Sunday. Okay? Now, listen, ito, mga kapatid, nakikita ko, napakahalaga na matutunan natin sa loob ng tahanan natin. Because laging iniisip natin, hindi po natin pinapansin ang mga bagay nito. Ang akala natin, maliit na bagay lamang po ito, pero ito po yung nag-i-stress sa atin. Yeah. See that? So sad. Na pagka sa loob ng tahanan natin, hindi tayo organized. Why is that? Walang training sa loob ng pamamahay. Bakit walang training? Yung mga magulang napagod na sa training. Listen, nagpapakadami tayo ng pera, pero mahirap. Short na tayo sa time, wala tayong time. I hope I'm clear. Let's do it next Sunday. Amen? Shall we all stand? Shall we all stand? You get your family and pray for your family. Pray for your kids. Pray for your children. Father, we thank you for what we heard tonight. Thank you, oh God, for allowing us to hear this message tonight. And I pray to please continue to speak to the hearts of our parents tonight. Kailangan po nila marinig ang mga bagay nito. Kailangan po nilang matuto, Panginoon, kung paano i-train yung mga bata. Please, oh God, speak to them. At maging sa mga nakarinig ngayon ng mga bata, dapat malaman na po nila kung anong gagawin po nila. Mag-organize ng kanilang sarili at matuto po sila ng manners. Salamat po, O Diyos, na meron pong ganito at napapakinabangan po namin at ayon sa inyong salita, all scriptures given by inspiration and is profitable for correction and for instruction. Thank you, O God, that we can use this to our family. Bless your people as they come into thy throne tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. Then let's come to God.
Dakilag, dakilag Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mga anak na naririnig niyo po sila, nakita niyo po sa tiklop tuhod, lumapit sa inyo, naririnig niyo po ang kanilang hinaing, O Diyos. Dalangin ko po na inyo pong pakinggan ang kanilang mga hinaing, O Diyos. Wala na pong ibang masaya sa amin, masaya para sa amin, yung makita po namin ang bawat pamilya na buklod-buklod, nagsasama, naglilingkod po sa inyo. Thank you po, O Diyos. Sa narinig po namin mensahe, pagpalaan niyo po ang mga individuals na lumapit din po sa inyo. Nawa po ay ang bawat sa amin, maging example po kami sa mga kabataan pagdating sa manners. Thank you, O God, na ipinapakita lamang po na ang inyong salita ay kumpleto at kailangan po namin. Thank you for a godly family and a godly example. In Jesus' name, Amen.